Pero doon sa 4 na beses na yon, mamamangha kayo. Ganyan ang salita ng Diyos, na nakasulat yung salitang dispensation, pero ipinaliwanag niya kung ano na rin ang meaning ng dispensation. Kaya napakaganda. Dapat, yung naniniwala siya sa dispensation dahil nakasulat sa Bible, yung pag-i-interpret na yon, tinignan niya ng malalim. Okay? Kung ano ang pagkabanggit ng dispensation doon, dahil doon na rin siya kukuha ng meaning ng dispensation. Yan ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos, siya na rin ang salita ng Diyos, pag meron siyang isang verse, kukuha ka ng ibang verse, siya na rin ang mag-e-explain ng verse na to mula sa ibang verse. O, kaya yung verse ng dispensation, kahit 4 na verse lang yan, in-explain niya ano ang meaning ng dispensation. Okay? So, unang verse. So, may salita bang dispensation? Yes. Dapat bang maniwala na mayroong dispensation? Yes. Totoo? Yes. Kaya maraming pastor naniniwala na may dispensation. Pero meaning, iba-iba na. Bakit? Sa dispensation, mayroong dispensation of the grace of God. Means, mayroong dispensation of law. O, doon magkakaiba na. Tama? Tama? Yes. Magkakaiba na yon. Yes. Ang sasabihin natin, ang kaligtasan sa dispensation of grace, ang sasabihin natin, ang kaligtasan ay hindi sa pamamagitan ng gawa. Saan nakasulat yan para mag-explain? Ephesians naman, Ephesians 2:8 and 9 hanggang 10. Kung hindi, ang kaligtasan ay biyaya na kaloob ng Diyos. Nakukuha niyo po? At hindi sa gawa. Para walang magyabang dahil hindi niya nagawa eh. Kung hindi, syempre, sa pag-explain as a whole, kung hindi sa pananampalataya na ginawa ni Jesus para sa iyo. Sa kanila naman, ang kaligtasan, yun na nga, mixture eh. Hindi nga nakadisplay. Sa palataya kay Jesus, pero nakita nyo na dilute. Hindi niya sasabing 50%. At, yun na yun, papasok ng 50% doon. At, sa pamamagitan ng pagsunod natin sa kautusan. Nakuha niyo po? So, yung naniniwala sa dispensation, dahil andyan yung word, naniwala. Pero yung meaning, na bago na, kasi dito, yung dispensation ng grace, kasama yan na may pagbabago na dispensation. Ano ba yung dispensation din? May dinidispense, may nilalabas, may binibigay. Isang madaling maintindihan nyo, ATM. Ano dinidispense ng ATM? Pera. Yan ang gusto natin. Na dinidispense. Okay? Diba? May dinidispense siya. Nilalabas. So may binigay si God na bago, dating yung bago. May dinispense siya. And what is that? Grace. Bakit before? Anong dinispense niya? Law. Kanino? Kay Moses. So sabihin mo na lahat ng turo ni Jesus ay grace, dispensation ng law yun, dahil kailan lilipat yung dispensation ng grace, kailangan mamatay muna si Jesus on the cross bago pumasok at bumukas ang grace. Anong pinakita ng totoong bumukas ang grace? Napunit ang curtain sa templo nila, na ang templo ay simbolo ng Old Covenant doon, dahil doon inano yung dugo para sila malinis. Lahat yun ay covenant of law. You get my point? Parang pinunit ang kontrata. Nung namatay si Jesus on the cross, and then sasabihin nila lahat ng turo o salita ni Jesus is grace, hindi pa nga namamatay si Jesus nung panahon. So naniniwala sa dispensation, pero mali ang pag-i-interpret. Dito, makakakuha ka na agad ng idea na ang dispensation is the involvement of grace. Naalis sa ano ang nawala? Law. Kasi nga grace. Nakuha niyo po? Kasi may pagtatalo ang grace and law. Totoo hindi? Totoo. Basahin niyo yung Romans. Sabi ni Paul, we are not under the law. Okay? We are under grace. So, anong nag-aano dun sa dalawa? Law and grace.
So means may connection yung dispensation sa grace and law. Kaya kung sasabihin mo lahat ng teaching ni Jesus is grace, teka. Jesus born under the law. Sabi mo, tama, di ba sabi niya? Jesus born under the law. Pero lahat ng turo ni Jesus is grace. Nabukas yung grace saan? Yung death and resurrection ni Jesus. At may tinawag siya para ipangaral yun dahil si Jesus nasa heaven na. Sino tinawag niya? Si Paul. Kaya si Paul ang nagturo ng dispensation of the grace of God. O, nakuha niyo po? So, naiintindihan niyo na anong meaning ng dispensation? Involvement ng grace. Dapat maintindihan niya yun. Okay. So, may totoo ba na may dispensation? Yes. Ano ang meaning ng dispensation? Grace. Okay? Dispensation of the grace of God. Okay. So, doon pala nakukuha niya na. Okay? Pangalawa, that in the dispensation, meron ulit dispensation? Saan nakasulat ulit itong translation? King James. Perfect ba ang King James? Hindi. Pero, laging lumalamang. Kaya, maiintindihan natin na mayroong mga believer na King James believer. Na ang King James lang ang tunay na translation. Pero hindi tayo pwede pumayag doon. Kasi nga, translation lang yon. Pero lumalamang. Tama? Okay. Accepted natin yon. Okay. So, totoo bang may dispensation sa God? Dispensation, basahin niyo po of the fullness of means ang dispensation ay meron tinatawag na time period or period of time. So, ang dispensation ay may kinalaman sa time. Kung yan yung time, hindi oras, panahon. Nakukuha niyo po? Buhay bumubukas na sa isip niyo? May bumubukas po ba? Yes. Iba ba ang panahon ni Eva at Adan? Yes. Iba ba ang panahon ni Noah? Yes. Iba ba ang panahon ni Moses? Yes. Iba ba ang panahon ni Jesus? Yes. Iba ba ang panahon ni Apostle Paul? Yes. Yan ang dispensation. Palakpakan natin sila. Kita nyo? Nabubukas. Pero sa naniniwala ng dispensation, pero hindi nakita yung tunay na meaning ng dispensation ay may kinalaman na period of time. Yung period of time nila ay pare-pareho lang. Walang pinagkaiba. Nakukuha niyo po? Ang babaguhin lang nila, yung gusto lang nilang baguhin or yung pinaniwalaan nilang baguhin. Like example, totoo, maniniwala sila na hindi na dapat tubdin yung inutos kay Eva at Adan. Tama? Kasi logic. You got my point? Madaling tanggapin. Totoo na hindi na dapat tubdin. Ano yung tubdin? Sundin. Ang inutos kay Noah. Why? Logic. You got my point? Pero, kailangan pa rin tubdin yung iniwan kay Moses. O, hindi na naintindihan yun. Yes, kailangan natin tubdin yun kasi pag lumabag tayo doon, nagkasala. Tama? Pero hindi tayo nagiging righteous doon at hindi nakabatay ang kaligtasan natin doon. Kasi kahit sundin mo yun, hindi ka pa rin maliligtas. Dahil si Jesus lang ang daan ng kaligtasan. Palakpakan natin. Nakuha niyo po, saan nakukuha yung difference? Doon na nagkakaroon ng pagkakaiba. Kaya nga yung una, grace, hindi law. Pangalawa, time. Mayroong time period. May period of time. Iba-iba. Kaya yung dispensation is panahon. Time. Pag naiintindihan nila, bubukas na yan. Yan ang meaning. Sumunod. So, meron ba salitang dispensation? Yes. Ilan na po? Ilan lang po ang babanggitin ko? Okay? At sa lahat nun, nakasulat talaga yon. So, meron bang dispensation? Totoo, meron. Makikita nila na tama na may dispensation talaga. Ngayon, ang problema ng pangalawa, pag-i-interpret na lang. Nakukuha niyo po? Kasi doon sa napakinggan ko, ang dispensation niya lang, meron din siyang law. At ang law na nawala lang sa kanya is this.
Kasi yung mga matatalino, masyadong talino, pinaghati-hati, sila lang gumawa nun. At yung paghahati-hati nila, dahil hinati nila, at sila lang may gawa nun, at sinasabi ngayon nila, ito lang ang nawala doon sa mga pinaghahati-hati nila. Ano ibig ko sabihin? Sabihin nyo, law. Law. Okay, sa law, meron tinatawag na moral law. May tinatawag na ceremonial law. At meron sinatawag na civil law. At sa kanila, ang nawala lang is civil and ceremonial. Na ibig sabihin yung law is nung namatay si Jesus, tapos na ang paghahain ng dugo ng mga hayop. You get my point? Pero, hindi nila nakita yung moral na hindi tayo nagiging righteous sa pagsunod ng mga 10 commandments because that is moral law. You get my point? At para maging moral, which is righteous. You get my point? Hello? Hindi nila nakita yun. Kasi pinaghiwalay-hiwalay nila. Sino may gawa? Seminary. Pero hindi sa Bible. Kasi sa Bible, pag law, compact yan. Kasi ano yan? Kontrata yan. Isang buo. Okay? Ano ang law? Covenant. Contract. Isang buo. So, totoo na merong ceremonial, merong moral, at merong civil. May civil talaga. May civil, kahit walang mga attorney sila, may civil law sila doon. Yung pag pumatay kang ngipin sa ngipin, yun yung mga nabagsak ka ng ganyan, magbabayad ka ng ganito. You got my point? Civil law yun eh. Meron sila noon. Bago pa dumating ang mga judges, kay Moses pa lang may civil law niya. Bago pa dumating ang mga king, may civil law. Kaya nga si God, ayaw niya magkaroon ng king, sana sila. Total, may civil law na rin sila. Pero gusto nila gumaya sa ibang bayan na may king. At sabi, baka ilayo kayo. Hindi, pinilit nila, gusto namin may king. Kaya nangyari, may king sila at may servant of God. Yung servant ni God, yan yung mga prophets. Tapos may king sila na sa land na nag-rule sa kaayusan. Etong king, hindi na sumunod kay God. You get my point? So nagkaroon na ng ganon. Ganon, nakita nyo, yun ang nangyari. Tuloy-tuloy. Okay? Kaya inaano na, hiwalay ang pamamahala ng gobyerno. Kaya sabi, huwag makialam ang church sa gobyerno. Hayaan mo kami. Basta dito kami masaya. Okay, tuloy na natin. Walang pangalan yun ha? May pangalan ba? Wala. Kasi halos lahat naman. Dispensation. Ano natutunin nyo dito sa dispensation? Okay? Dispensation of the means yung gospel, i-connect mo sa gospel of the grace of God. Hindi gospel of the kingdom. Ano yung gospel of the kingdom? Repent and be baptized. Ano ang repentance sa atin? Change of mind. Ano ang repentance sa kanila? Okay? Baguhin yung buhay nila kasi may pagkakaiba. Kasi ang mga Jew, humiwalay kay God. Tama, kay Yahweh na tinawag. Kaya yung pumunta si God, pinare-repent sino? Ang mga Jew. Para magbalik loob sa tunay na Diyos na tinalikuran nila. Tama? At kailangan nilang what? Magpabaptize. Kasi sa Old Testament, marami silang ceremonial sa water. Hello? Tama po ba? Tama po ba? May ceremonial sila sa water. Kaya nung nabubuhay pa si Jesus, may paghuhugas ng paa na may kinalaman sa paglilinis. Nakukuha niyo po? Yung paghuhugas ng paa, paglilinis, yung pag madumi ka at pumasok sa temple, dinumihan mo ang temple, hindi literal, pati spiritual. Naging marumi ka tuloy sa harap ng Diyos. Nakuha niyo po, yung physical din kasamang spiritual. Copy? Kaya nangyari, nung dumating si Jesus, kausap ang mga Hudyo, repent kayo, magbalik loob kayo sa Diyos nyo, na si Yahweh tinalikuran nyo, at magpabaptize kayo ng tubig. Sinama ngayon sa dispensation of the gospel ni Apostle Paul. Hindi yun ang turo ni Apostle Paul. Copy? Sugat naman. Hindi yun ang turo ni Apostle Paul. Ang turo ng gospel ni Paul is death, burial, and resurrection. Ang turo ni John the Baptist, ang turo ng 12 apostles, even yung turo ni Jesus, repent and be baptized. At anong tawag doon sa gospel na yun? Gospel of the kingdom. Why? Kasi yung kingdom na yon is literal na ipinangako sa Jew na babalik si Jesus na literal king.
na maghahari. Pero hindi sila nanampalataya, kaya sa second coming mangyayari sa kanila yun. Kaya sila ang maiiwan dahil hindi nga nanampalataya na mag-rule ngayon yung king nila. Masasakatuparan. Dahil lahat ng salita ng Diyos ay mangyayari. Yung ibinigay na salita ni Jesus sa mga Jew, mangyayari. Happy? Na mag-rule si Jesus as their king, as a whole, collectively, sa mga Israel or sa Jew. Okay? Pero tayo, iba. Kasi dispensation of grace, ni-rapture na tayo. Magkaiba. Yung dispensation of grace, so yung gospel is gospel of the grace of God doon sa dispensation na yon. At ano yung dispensation na yon? Sa period of time na yon. You get my point? So yung hindi pa namamatay si Jesus, iba pa ang dispensation nun. Hindi gospel of the grace of God. Copy? So saan ko kinuha yung interpretation ko? Yung doon mismo. Nakuha niyo po? Yan ang safe na pag-interpret. Hindi ako gumamit ng dictionary. I just only use the scripture itself. Na ang dispensation is dispensation of grace, na ang dispensation is dispensation of time, na ang dispensation is dispensation of the gospel. So ang dispensation of the gospel is the gospel of grace sa period of time nung namatay si Jesus. Palakpakan natin sila. Ngayon tanong, lahat ba ng Christian naniniwala ng ganon? Sagot. Sagot naman po. At pag hindi naniniwala yung church na yon, kahit na Christian na, ang tingin ngayon sa church natin at sa mga naniniwala ng dispensation, ano tingin sa atin? Ano po tingin? Kulto. At hindi nakakatakot eh. Si tingin sa ating kulto. Pero ang nakakasakit at nakakaawa na nagka-divide ang mga church dahil sa bagay nito na yung iba hindi naman binukas yung kanilang spiritual eyes. Ano ba talaga ang sinasabi ng scripture? You get my point? Kung tinanangan sila kung ano yung tinuro na ng matagal sa kanila, lalo na ng mga matataas na tao na kilala. Buti na lang hindi kayo nang hawak sa panlabas. Buti nang hahawa kayo sa tunay kung ano yung sinasabi ng scripture. Palakpakan po natin sila. Ngayon, tignan lang po bago ako magwakas babalikan ko lang yung verse. May 4 na verse sa Bible na salitang dispensation. Kung ayaw niyo maniwala sa rightly dividing the word of truth na nakasulat sa 2 Timothy 2:15, kung ayaw niyo paniwalaan yun, I don't care. Kahit alisin mo yung verse na yon. Kasi kahit alisin mo yung verse na yon, mayroong nagpapaliwanag ng rightly dividing the word of truth, which is the word dispensation. At yung word dispensation ay 4 na beses na nakasulat yan sa King James. Binabanggit kong King James kasi baka hanapin nyo sa ibang translation. You get my point? Sa King James nakasulat yan. At ano ang tunay na interpretasyon ng dispensation is dispensation of the grace, dispensation of the fullness of time, and dispensation of the gospel. Means yung gospel niya is grace. At yung grace ay merong period of time, nung time na namatay at nag-resurrect si Jesus. Kaya yan mismo ang gospel natin, death, burial, and resurrection ni Jesus nung namatay siya on the cross. Amen. Palakpakan po natin sila. Ito tignan nyo kung gano'ng katotohanan. Kailan naging clear sa inyo na ang gospel is death, burial, and resurrection? Kailan naging clear sa inyo na ang gospel pala, na paniwalaan mo na si Jesus ay namatay, na ang kamatayan niya, siya ang nagbayad ng kasalanan mo. Iulitin ko, yung kamatayan niya ay kabayaran ng kasalanan mo, kaya pag sinampalatayaan mo ang kamatayan niya, nabayaran ng kasalanan mo. At hindi lang kamatayan, kung hindi nalibing, kung hindi katunayan ng kamatayan at muling pagkabuhay, kasi ang kanyang libingan ay empty tomb. So muling pagkabuhay, na ang muling pagkabuhay niya, pakinggan nyo, is your righteousness. Okay? Your righteousness means you are now complete.
You are forgiven and declared righteous in the sight of God dahil sa kamatayan ni Jesus. Amen. Kailan nyo naiintindihan na ang gospel is death, burial, and resurrection? Kailan? Yung narinig nyo yung dispensation. Kasi noon, Rambol na naman. Okay? Na para maligtas ka, parang katulad sa kanya, para maligtas, sumampalataya kay Jesus at magpabaptize. Yung iba naman, sumampalataya kay Jesus at gumawa na mabuti. Nakuha niyo po? Yung iba naman, sumampalataya si Jesus ang Savior. Pero hindi yun. Kasi magkaiba who Jesus is and what He did. Makikita niyo rin yun. Yung who Jesus is, sampalataya mo si Jesus ang Savior, para yan sa mga Hudyo, kasi nga yun ang nireject nila. Nakuha niyo po, kasi yun ang pinangako na darating ang Messiah, enough sa kanila na tanggapin nila o paniwalaan nila na si Jesus ang Messiah. Pero sa mga Gentiles, yung ginawa ni Jesus, yun ang gospel natin, na si Jesus ay namatay, dahil siya nagbayad at si Jesus ay muling nabuhay, yan ang righteousness. Sa atin is what Jesus did sa panahon ng dispensation of the grace of God. Kaya hindi enough lang na sumampalataya. Parang ganito. Ano ang more alam nating gospel before? John 3:16. For God so loved the world that whoever believes on Him shall not perish. Kaya anong kaligtasan? Believe. Pero tanong, believe what? Nakuha niyo po? Ngayon natin naintindihan, believe that Jesus died and rose again. That is your forgiveness and your righteousness. Wow! Doon lang naging clear sa akin ang gospel. Palakpakan natin si Lord. Amen? Kita mo rambol, yung pati mga born again, yung just believe. Believe what? Just believe. Believe what? Believe sa kanyang death and resurrection. Ha? Yun pala? Yes. Kita nyo? Kasi hindi clear sa atin. Okay? Tapos na ang maano doon, tinitingnan pa nila tayong kulto. Imagine, mas clear sa atin ang gospel that yung sinabi, whoever believe sa death and resurrection, and then kulto pa tayo ngayon nun. Nakuha niyo yung point? At nakakalungkot, nagkawatak-watak ang body of Christ. Hindi lang sa OCGA. Nakuha niyo po? Hindi lang sa OCGL, sa maraming churches na hindi nyo alam. Pero alam niyo po, naniniwala ko, yung truth magpe-prevail. Dahan-dahan. Hindi pagkilos ng tao at pagkilos ng OCGL, kundi si God sa body of Christ. Dahan-dahan nagiging clear at clear yung rightly dividing and dispensation sa body of Christ. Amen. Palakpakan natin. Dahan-dahan yan. Kita nyo, maniniwala kayo. Yung mga naglait sa atin, makikita nila, time will come by the grace of God. Makikita nila, sasabihin nila, tama pala ang dispensation. Tama pala ang rightly dividing. Na pag-iwanan ako, inaway ko pa si pastor dahil dyan. Pero pupunta tayo sa last, na word dispensation. Tingnan nyo ha, whereof I am made a minister. I am made a minister according to the dispensation of God. Tignan nyo ha, which is given, what is this? Plural or singular? Singular. Eto, plural or singular? Singular. Parang redundant. Where I am made a minister, kama, and ginagyan no, according to the dispensation of God, merong dinispense si God, may dinispense according sa time, according to the gospel of the grace of God, may dinispense si God, which is given to me. Sino nagsasalita? Paul, as a spokesperson ng dispensation of the grace of God. Ngayon, naniniwala ba ang mga churches na si Paul lang ang spokesperson ng dispensation of grace? Hindi. Spokesperson. Ang tingin nila, lahat ng apostles ay spokesperson ni God para sa dispensation of grace para sa lahat ng Gentiles. Hindi po totoo. Nakuha niyo po?
Okay? I am to me. Nabasa niyo? Given to me. Very clear. Dagdagan natin. Okay. I am talking to you Gentiles. in as much I am the apostle of Gentiles. to the I take my pride in my Ministry. So sino yung given na sa dispensation of grace? Si Paul na apostle sa Gentiles. Tingnan nyo ha, I am the apostle. So nag-iisa lang yan. Sabi ni Paul, and for this purpose, tingnan nyo ha, I was appointed a herald and an apostle. I'm telling the truth. Why? Bakit niya sinabi yan? Merong hindi naniniwala. Nakuha nyo? So, para maalis yung inyong pagdadoubt, siya ay hindi nagsisinungaling. Siya ay appointed preacher, apostle. Yun yun. I'm telling the truth. I am not lying, and a true and faithful Church. of the... Gentiles. So, sinong guru natin? Paul. Sino apostle natin? Paul. Very clear. Pero pinag-mix nila yun. Hindi nila matanggap yun. Pag hindi mo tinanggap yun, hindi ka naniniwala ngayon sa dispensation. Naniniwala ka sa dispensation, pero mali ang pag-i-interpret mo ng dispensation. So pinaniniwalaan mo yung maling paniniwala, pag-i-interpret ng dispensation. Ayaw mo lang sabihin na hindi ka naniniwala sa dispensation. Kasi yung dispensation ay nasa Bible. Kaya yung pag-i-interpret na lang, doon na lang nila mamaliin. Okay? So, anong gospel ni Paul? Okay, ito ang gospel niya. Okay, I preach to you. Kita nyo, yun ang pinreach ni Paul, which you are received, and you have taken your stand. Bro, please, do. By this gospel you are Saved. sabi ni Paul, if you heard firmly to the preach to you, yung pinirich siya, otherwise you have believed in vain, otherwise, pinaniwalaan mo yung walang kwenta, pinaniwalaan mo yung ibang ebanghelyo na walang kwenta. So ano yung walang kwenta? Ibang ebanghelyo. So huwag tayong maniwala sa ibang ebanghelyo. Anong dapat natin paniwalaan? Yung gospel na ipinirich ni Paul, na yun ang panghawakan natin. Huwag tayong maniwala sa ibang ebanghelyo na walang kwenta. Nakuha niyo po. So ano yung ibang ebanghelyo? Ano yung ibang ebanghelyo na walang kwenta? Ano yun? Yun yung ebanghelyo na hindi preach ni Apostle Paul. Nakuha niyo po? Yes. Bakit? Sino ang apostle ng Gentiles? Paul. Sino ang teacher ng Gentiles? Paul. So kung ano yung tinuro niya na pinirich siya sa ating gospel, yun yung panghawakan natin at doon tayo ligtas at naligtas. Amen? Amen. Pero pag naniwala tayo sa in vain, sa vain, walang kaligtasan doon. Yes. Masakit pero totoo. Walang kaligtasan sa ibang ebanghelyo. Narinig niyo po? Ulitin ko ha. At dadagdagan ko na ayusin ko naman walang kaligtasan sa ibang ebanghelyo na hindi ebanghelyo ni Apostle Paul. Kasi yung ebanghelyo ni Apostle Paul, si Jesus mismo ang nagbigay kay Apostle Paul para i-preach sa atin yung gospel na yun sa Gentiles. Amen? Narinig niyo po? Tapos, ang sasabihin ngayon nila, tinataas na natin si Paul. Yun yung hindi naiintindihan na bakit ganun ang paniniwala natin. Kasi si Apostle Paul, ibinigay sa ating apostle na ang kanyang gospel, yun ang kaligtasan ng mga Gentiles. Hindi si Apostle Paul, kundi yung ebanghelyo na ibinigay sa kanya na ipinireach sa mga Gentiles. Kaya sinasabi natin, kapag ibang ebanghelyo na hindi ebanghelyo na pinireach ni Paul, walang kaligtasan doon. Hindi sasabihin nila, tinataas natin si Paul. Kasi sa kanila, mimix kasi nila ang katuruan ni Paul sa ibang katuruan ng ibang apostol. Na yung ibang apostol ay turo para sa mga Hudyo yun at turo sa ibang panahon yun. Narinig nyo? Yes. Copy po ba? Happy. Yun. Kaya ayaw nilang tanggapin na si Apostle Paul lang ang preacher at apostle ng Gentiles. Clear? Yes. Pero ito, kaya kita nyo, hindi clear sa kanila ang tunay na gospel. Mix.
Anong gospel ni Paul? For what I received. So, narinig nyo, ni-receive lang ni Paul? Sagot naman. Kanino niya ni-receive? Kay God through Jesus Christ. Kaya niya ni-receive niya lang. Sana kung sinabi niya sa aking turo yan. Nakuha niyo po? What I receive, I pass on to you. Kita niyo? As first importance, ano yun? That Christ died for our sins. According to the So, may pinangahawakan lang rin si Paul, alin? Scripture. Tandaan nyo, hindi translation. Anong kaligtasan? That He was buried, that He was on the third day, according to the So, anong batayan lagi ni Paul? Scripture. At na-receive niya kay Jesus Christ. Okay? Ano naman yung resurrection, yung raise on the third day, para saan? Kasi yung para sa kamatayan, clear. That Christ died for our so clear. Para sa kamatayan ni Jesus para sa ating kasalanan. Eh, ano naman yung muling pagkabuhay? Ito, turo rin ni Paul. That He was delivered over to death. Kamatayan niya for our and was to life for our at anong justification? Forgiveness and righteousness. Okay? Yan yung justification. Okay? Forgiveness and righteousness yan. So, very clear. So, in summary, anong gospel ni Paul? Remember Jesus Christ? Raised from the So, ano ang gospel niya? Tungkol kay Jesus na si Jesus ay namatay at muli nabuhay. Okay? This descended from David. This is my Yan yung gospel of grace. Jesus Christ, Jesus Christ, Jesus Christ alone. His death and resurrection is our forgiveness and righteousness. Palakpakan natin sa Lord. Yan ang dispensation. Yan ang rightly dividing the word of truth. Palakpakan muli natin sa Lord.